Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So bago tayo tumungo do sa main content natin mamayang alas 10, basa-basa muna tayo ng comment, mga kababayan ko, tsaka shoutout tayo. So, ito, yung unang video natin do sa unang reraan natin, yung sa April Fool's joke sa larangan ng paranormal. Ito yung video. So, shoutout Sir Braille Joban Gamyao, hello. Si Sir Retkin Talks. Sabi ni Sir Retkin Talks, kung April 1 or kahit hindi, ang labo, 'di ba? Pag naniniwala ka tapos napakinabangan nila, tuloy-tuloy lang. Pero pag nabuking biglang April Fool's joke lang. Parang yung mga taong mahilig manloko tapos pag nahuli biglang char lang. Kung joke lang, dapat klaro at may hangganan din, hindi may hangganan, hindi yung pag kumita at pumabor sa kanila seryoso, pero pag sablay biglang atras, palusot, o it's a prank o tax scammer vibes lang yan, di ba? Feeling ko, kaya nga yun din naisip ko kung may kumagat ng 150k na yon at walang nag ano doon. Kasi hindi siya hindi siya talaga mukhang prank Sabagay, yun naman talaga ang trabaho ng prank, di ba? Pag mukhain mong totoo, then kaya nga lulukohin mo nga yung tao or pagtitripan mo nga yung tao. Pero anyway, kung totoo man yon yung sinabi niya, bubong-bubo ako doon. Sabi gano'n ni Sir Stephen House, pag nabash o mabuko April Bopol's Day, pag nakalusot sa mga mangmang tiba-tiba si Manong. Hello Ma'am Herminia Yamazaki. Mami Malagay niya, hello. Sir Neil Lester, hello. Sir Momong. Tapos sasabihin ng mga ob-ob na yan. Hirap mo naman pasayahin, di ba? Sabi ni Sir Aaron, mga peking ghost hunter kada upload na lang April Fools daw. Hello Ma'am Erlyn daw Balatukan. Ma'am Eva Santos. Sir Dan Krish Slash, kamusta na po? Naghehebro pa yung nagbebenta ng anting-anting shalom daw. Sabi ni Sir Jojo Olumor, ang mahal nun Boss B 150k. Ano siya, scammer, dami pang maluloko dyan. Sir Mark San, hello, good evening. Sir GC719, hello. Sabi ni Ma'am Shere Balde, gawain din niya ng mga bugok. Good evening. Hello, Sir GC719. Profession na palang albularyo. Hindi, siguro ang ibig ko sabihin, kaya ko nasabing profession ang pagiging albularyo. Dahil yun yung kinabubuhay siguro. Diba? Pwede naman maging profession din naman ang mangingisda siguro. Hello, Ma'am, it's me, Bicolana. Good evening po. Pa-shoutout naman sa mga reaction videos mo watching from Nueva Vizcaya. Nalilito ako sa Nueva Ecija tsaka Nueva Vizcaya. Saan itong Nueva Vizcaya na to? Saang lugar po yan, ma'am? Hello, Sir Gary Ghostbuster. Kamusta na? So, lipat tayo doon sa huling video natin kagabi. Next video. I-ano natin, kailangan lahat ng comments mababasa. Sabing gano'n ni Sir Braille Joban Gamyao, heart daw, tsaka ano ba yan? Kung ano man yan. Magandang gabi, Sir Braille Joban Gamyao. Si Sir Alejandro Roas nagpasa ng link. Oo, sir, inano ko to. Mamayang alas 10. Ito yung kay Master Gala ba? Sabi gano'n ni Sir Homer Berondo, okay na sana naging lap trip nung pumasok yung paranormal expert. Sabi gano'n. Sabi ni Sir Frederick Quintans, tang ina to si Bungo, mahilig mang down porque mukhang mahirap yung babae, kupal ka. Oh! Mahilig daw mang down. Hindi, maniniwala ka ba na magpapareserve ng nagpa-reserve, sabi kasi daw nung alam daw kasi na parang ang pagkakaalam daw nila ay patay na daw yung bata. Yun ang pagkakaalam.
Kasi nga hindi lumalabas. Kaya daw nagpa-reserve na siya ng ng ataol. Doon pa nga lang bobong-bobo na yun, men eh. Magpapa-reserve ka ng ataol, but nagkakaubusan ba ng ataol? 3-day sale ba ng ataol para magpa-reserve ka ng ataol? Bakit ka bibili kung hindi pa confirm yung Siyempre, kung tunay kang nanay, iisipin mo yung the best pa rin sa anak mo. Minsan nga in denial ka pa eh, na napatay na yung anak mo doon eh, sa sunog eh. Hahawakan mo pa rin yung pag-asa, magpapa-reserve ka ng porkit mukhang mahirap daw. Totoo naman yan eh. Kung ako nga, wala akong pang pa-reserve sa punerarya eh. Sila pa. Hindi naman sa nasunugan pa sila. Kaya hindi realistic yung yung sinasabi nung babae. Wag tigil-tigilan natin utak teleserye na yan. Yung merito ng sinabi ko intindihin. Next. Sabi gano'n ni sa Redkin Talks, no? Redkin Talks. Dito muna tayo sa unang sinabi niya. Sir Bungo, hindi ko alam paano mag-request ng video for reaction. So allow me to send it here. Gusto ko sana i-feature mo itong bastos na... na ko na to. Mamaya, kaninang 2:00, sir, na ko na. Na feature ko na kanina. As of this recording kasi, wala pang 2:00 eh. Pero, sa pagkaka-upload nitong video na feature ko na 2:00. Diba? For awareness sa ating mga kababayan, lalo na sa kababaihan natin dito sa Pinas. Lalo pa ito daw ay nandito din para maghanap ng partner, girlfriend, or asawa. Sa ugali niya, kawawa ang mahulog. Parang style niya lang siguro yan, na maghanap ng... may knowledge siya na uhaw sa afam ang mga babae dito sa atin. Yung tipong baka mauwi na lang sa tulpo and worse, mabaliktad pa yung Pinay. Okay lang sana kung mapapatulpo eh, di ba? May mga kababayan tayo na may na-feature sa tulfo, di ba, na nakapangasawa ng foreigner, tapos siya doon, parang binawian siya ng buhay. Hindi ko masabi yung word na di ba? Yung pala ibang ugali nung... Kaya sa mga foreigner, yung mga kababayan natin dyan na balak magkaroon ng partner na foreigner, pag-aralan nyo rin yung culture nila. Kasi baka mamaya, dun lang kayo sa sweet madala eh. Pero baka mamaya makulture shock kayo. Dun sa kultura nila. Hindi kayo sanay. Na dito sa atin, mahalaga yon, sa kanila wala lang. 'Di ba? Parang may may narinig ako storying ganyan eh. Hindi naman American ibang bansa. I don't know kung Swedish ba or Na dito sa atin 'di ba ang sex sagrado. Then dun sa napangasawa niyang foreigner, parang normal lang na mag-threesome. 'Di ba? Parang normal lang na magpalitan kayo ng asawa pagdating sa... Kaya pag-aralan nyo muna yung culture bago kayo pumatol. Hindi lang dahil gwapo, hindi lang dahil mayaman or mahal kayo. Siyempre, mag-a-adjust pa rin yan eh. Meron namang foreigner, nung nung bata pa ako, sa Mindoro ako, yung kasambahay namin, yung anak niya, nakapangasawa ng yun nga, Amerikano din. Then, nung pinapakain nila, ayaw kumain ng kanin. Ayaw kumain ng kanin dahil feeling niya daw maggots yung kanin. Depende sa culture yun eh. Kaya bago kayo magpakasal, pag-aralan nyo muna yung culture ng bawat isa. Hindi naman masama yan. May nauuwi naman sa happy ending eh. Pero syempre, marami kasing factor muna. Huwag kayo magmadali na, kasi minsan, sorry to say, mga kababayan natin, dollar sign agad ang nasa mata eh. Pagka ganyan. 'Di ba? Pag-isipan nyo talaga. Parang normal na pagpapakasal din na talagang pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin. Para hindi nyo pagsisihan bandang dulo. Medyo huli ko na nabasa itong comment mo, sir eh. Sige nga, i-follow up ko yan bukas, Kung meron. Sabi ni Sir
Redkin Talks uli. Parang ang dami lumalabas na paranormal quote-unquote experts, hindi paranormal explorers, vloggers, investigator na mga fake na may mga 80-80 na viewers and supporters. Musta naman si 88 doon si Kuya Red and others to name a few. Na biglang sumisikat pero kung tutuusin, parang puro kwento na lang at wala nang solidong ebidensya. Si Tony Segovia to ano. Halimbawa, and yes, the man himself, may podcast siya kung saan pinag-uusapan niya ang iba't ibang bagay pero parang halo-halo, may paranormal, musika at kung ano pa. Tapos si Corino Sanchez, mahilig mag-feature ng mga kwentong kababalaghan sa show niya. Pero minsan parang kulang sa lalim at pampakabalang. Oo, napapansin ko ito. Pag Rated Corina ang nag-feature, parang minsan kung ano lang yung narrative yun lang. Katulad nung sa Portal, di ba? Parang hindi naman nila inimbestigahan kung ano talaga. Parang yung matakot lang yung audience ganun, walang debunking na nangyari. At kapag kailangan ng paranormal experts, ayan, to the rescue si Suvega. Suvega ba o Segovia? As if the answer to all mysteries, as usual, whatever kwento meron lugar, istorya, pangyari, sasakyan niya. Kapag nagplant ka ng mga imbentong istorya, papatusin niya rin. So malinaw hindi siya psychic, pero yun nga hindi psychic, pero hindi niya pa din malaman kung ano istorya ay imbento lang. Pero syempre, dahil sumakay lang ang istorya, may iba na okay, namang sa kanya, 'di ba, si Miss Sanchez. May alam sa feng shui siya. Yes, I give him that. Pero may mga libro at resources naman about feng shui na pwede naman kahit sino makabasa at makaintindi niyan. In fact, but I don't know kung meron pa din ngayon na kursong architecture, isa sa mga subject yan based on my experience. Hindi, siguro kaya sinama yan sa sa subject nyo, no? Kasi kadalasan kasi naging culture na rin kasi yung feng shui na yan eh. 'Di ba? Kaya kahit sabihin mo na yan ay parang ritual lamang. Isa sa factor yan kasi na pag ikaw ay let's say architecture ang tinapos mo, isa rin yan sa factor na kailangan mong malaman sa kliyente eh. Pag Chinese ang kliyente, malamang isa yan sa mga bibigyan ng pansin. Kung naaayon ba sa feng shui. 'Di ba? Tama ito. Yung mga engineer nga correct me if I'm wrong sino mga civil engineer diyan? Pati nga yung bilang ng baitang, 'di ba? Naging SOP nyo na yung oro plata mata. Kailangan pagka dating mo doon sa dulo, babagsak yung yung oro. Kasi sa yun eh, swerte daw yun eh, yung sa baitang. Bilangin nyo yung bilangin nyo yung baitang ng hagdan nyo. Kailangan ang babagsakan nun oro. Pataas din, ganun din yung bilang ng baitang. Oro plata mata. 'Di ba? Pati nga yung pagpapadugo ng ng poste ng bahay. Din yan. Although na wala namang basihan yun kasi nga kasama din yun sa sa may encounter mo sa mga kliyente mo na kailangan may ganon. 'Di ba? Now, parang pati yung karamihan sa konsepto at teorya ni Segovia patungkol sa paranormal na binibitawan niya. Halimbawa, kung ang paranormal realidad na, yung sa kanya nandoon pa sa pagiging pantasya o kwento-kwento lang. Kaya hindi nakapagtataka kung may mga taong nagdududa sa credibility ng ganitong eksperto. Dapat lang talaga tayong mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga kwentong walang sapat na basihan kung haka-invention. Pero sir, kung ask ko lang, ano kayo masasabi ni Sir Ed Kalawagay? Ayaw niyo mag-comment sa
Natanong ko na yan, kahit kila Nick Banayo tinanong ko, ayaw niya mag-comment sa ibang, ano, expert. Minsan nga pag sinabihan mong paranormal expert si Sir Ed, pinapagalitan niya pa eh. Wala naman daw talagang ano, pati yung mga admin niya sa FB, pagka ang title niya ay paranormal expert, inaano niya eh, kinokorek niya eh. Kasi wala naman daw talagang expert sa paranormal. Totoo nga naman. Kasi kapag para masabi mong expert ng isang tao sa isang bagay, dapat proven na yan lahat ng sinasabi mo. 'Di ba? Paano kung mamaya yung kasi sa ayot sa gusto mo walang solid basis ang ano eh, ang paranormal talaga eh. Walang solido or konkretong pag-aaral tungkol diyan na kaya fascinating kasi sa atin 'yan. Sama-sama tayong tutuklas. Kumbaga, sama-sama tayo kasi nagte-treasure hunt eh. Sa mga ganyang, walang kasiguraduhan. Pero yan ay kung proven na may ganyan, saka lang may matatawag na expert. Katulad ng biology, di ba? May expert sa biology, microbiology, or any branch ng science. Sabi ni Sir Janjan Bakal, galing mo talaga sir, basta sa kontrahan. Ano ba to? Compliment ba to or sarcastic? Salamat Sir Janjan Bakal. Sabi nga ni Sir Jan Sebas, hello everyone, iniisip ko po talaga na sige, granting po na hindi nasunog yung bata at nakapagtago ng maayos. Pero yung hihingahin niya, hangin na puro usok, magkukos pa rin ng pagkategi niya. Diyan talaga ako napapaisip sa naglalagablab at mausok na trap room. I don't know. Salamat po. Hindi sir. The fact na nakaligtas siya, ibig sabihin, may factor doon na hindi nangyari yung kinatatakutan mo. Kasi kung nangyari yan, talagang mamamatay yung bata. 'Di ba? Yun ang nangyari kasi doon siya nagtago sa may ano eh. Parang ang pagkakakwento pa nga, tinatamad na lang akong balikan eh, pero balikan mo. Ang pagkakakwento, doon siya nagtago sa compound na parang open air yun, doon sa may water tank. Since yun ay water tank, ibig sabihin nasa ano yun, nasa open area yun, hindi siya nasa loob ng bahay. Panoorin mo uli yung video. Sasabihin doon nung mga investigador kung saan siya nagtago. Di ba? Obviously, hindi nangyari yung hihingahin niya yung hangin na puro usok kasi ano eh, buhay siya eh. Dahil kung nangyari yun, dead siya. Sabi ni Sir Paulo Tamayo, matagal na akong nanonood tapos first time ko mag-comment, na-replyan mo pa. Tapos walang pre-show shoutout, keep safe na lang palagi. Ito shoutout ka sa Sir Paulo Tamayo. Taga saan ka Sir Paulo? Tingnan nga natin yung sa nag-comment si Sir dun sa Doctor Issue. Salamat sir, sana makarating sa iyo tong shoutout ko. Salamat po. Kasi busy ako kahapon. Alam mo yung ginawa ko kahapon? Yung company kasi kahapon ano tawag doon? Vaccine sa flu. Eh kailangan alas 9 nandun na daw eh. Kaya hindi na ako hindi na ako nakapag pre-show shoutout, no. Sabi gano'n ni Ma'am Emmy, good PM sir mo, I believe na may guardian angel po ang mga babies. Oo, parang ano yata biblical naman yata yan eh. 'Di ba? Siguro designed na masunog ang place na yon pero hindi pa oras ng baby na yon. Kaya na-protect. Yung protection na tinatawag, biblical naman daw yung yung guardian angels na yan. Pero yung protection kasi na tinatawag, pwede kasi ang mangyari, may nag-impluwensya lang dun sa bata na
doon ka pumunta na hindi natin alam. Pumasok sa isip ng bata na doon siya pumunta or doon ka muna manatili. Not necessarily paranormal yung protection na yon na binigay ng anghel. Parang yun siguro, pero yung iniisip natin na magical na biglang may magpapakita na nakaputi na may pakpak tapos yayakapin ang bata. Hindi naman siguro sa ganung paraan. Hello, Sir Bonnie from Sir Bonnie from FNAF. Shoutout to Boss Drummer Tales. Hello, sir. Sabing gano'n ni Zanet, anong name nito? Si Ma'am Monsky yata to, no? O, Ma'am Monsky. Shoutout daw, silent, always watching. Love you, Bungo TV. Like and subscribe, guys. Sabi niya. Sabi ni Sir Shan Tomoy. Yung nagpatawa. Sige nga, isama ko to mamaya. Sama natin to. Ang dami nagpo-forward nga sa akin nito, no? Sige nga, isa-isay natin to mamaya. Ito kay Apo Philip Apollo to, sige. Although naggumawa na ako ng tawas na yan, ano? Di ba may nag-content na ako ng ganyan. Pero, sige. Joben TV, hello. Jan Chris, hello sir. Sir Jan Chris. Magandang gabi, Mami Malagay niya. Sir Momong. Sir Neil Lester. Mark J. Celeste, hello. Sa edad na 4 years old, nakakamangha na isipin ng bata na magtago doon sa ilalim ng tank. O di ba sa tank siya nagtago para hindi siya masunog. It's either matalino talaga yung bata o talaga may supernatural na tumulong sa kanya. Love Black Angel, hello. Hindi, actually, feeling ko hindi kailangan ng talino yan eh. Parang siguro instinct na yan ng isang living creature. Kahit nga daga, di ba? Kung mapapansin mo, pagka lulubog ang barko, yung daga, maghahanap ng way na makaalis doon sa may tubig eh. Hindi dahil siguro, yung supernatural part na yon, yung nag-influence sa kanya na pumunta kung saan. 'Di ba? Pero naniniwala din ako na na instinct 'yan ng isang living thing. Hello, Sir Love Black Angel. Sir Paul Michael Gonzales, hello. Sabi gano'n ni Sir Paul Michael, boss, kung may kaibigan yung bata na mga gano'n, bakit di na lang nila pinatay yung apoy? Oo nga, no? Diba? Hello, Ma'am Kopi ko. Sir Mart San. Ma'am Maricel Mendoza, hello. Ma'am Rowan, hello. Ma'am Kopi ko, Sir GC719. Ma'am Jenny Rose Panugas, hello. Ma'am Rose Ann Gonzales, hello. So proceed tayo sa sa main content natin. Alas 10. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.